Magandang araw sa lahat ng Kanto Boys at Kanto Girls, lalo na sa ating mga A-listers. Hindi lang po kami puro politika dito sa Cuatro Cantos dahil maging proseso sa pamahalaan, national o lokal man, tatalakayin natin dito. At dahil eleksyon na naman at muli tayong pipili ng mayor at iba't iba pang kinatawan ng LGU na mamumuno sa ating syudad. Isa sa mga mahalagang aspeto na dapat nating suriin ay kung sino ang may konkretong plano upang siguraduhin na business-friendly ang syudad para sa mga MSMEs o Micro, Small, and Medium Enterprises. Ang ating A-plus guest ngayon ay isang batikang eksperto sa larangang ito. Siya ang award-winning head ng Business Permits and Licensing Department ng Quezon City, isa sa mga dahilan kung bakit kinilala bilang most business-friendly city ang lungsod mula sa iba't ibang respetadong organisasyon. Welcome po sa Cuatro Cantos, Ms. Margie Mejia. Thanks for coming, Ma'am Margie. Salamat at pinagbigyan mo kami. Magandang umaga, Alan, and thank you for having me here. The pleasure is ours, ma'am. At talagang A-list ang ating guest ngayon, A+. Ms. Margie, sa inyong palagay, ano ang naging alas ng QC para paulit-ulit na kilalanin na most business-friendly na LGU sa NCR? Well, tingin ko po is yung pagtutulungan ng buong executive at ng legislative sa pagbalangkas ng mga policies at saka ng mga ordinansa na makatutulong sa mga nagninegosyo sa Quezon City. And ang number one goal po talaga namin is nasa 14-point agenda ni Mayor Joy Belmonte. Correct. Which is to make Quezon City the premier destination for businesses. Talaga nanggagaling sa pinuno, no? Yes. Kay Mayor Joy Belmonte. Opo. Nakaka-cascade. So, that's one of the key parts of the 14-point agenda. Specified. And mukhang you are carrying out that mission very well, ma'am. Isang QC LGU sa mga pioneer nitong digitalization na tinatawag natin pagdating sa mga serbisyo ng local government. Kamusta naman yung pagtanggap ng mga businesses natin dyan sa digitalization? I'm happy to say, Alan, na sa Quezon City, 100% of the business permitting process is done online. 100%? 100%. All businesses in Quezon City, they apply for their permits online. Wow. Hindi, nung minsan po, nag-surprise inspection sa Business One-Stop Shop namin ng Anti-Red Tape Authority to interview yung mga applicants. Wala po silang interview. Kasi lahat, wala nang pila-pila. Wala pong nakapila for business registration kasi lahat po nag-a-apply online. Kung sana makabukas lang ako ng business sa QC, baka panahon ng magbukas ng business sa QC. Yeah, no? and even po yung inyong pagkuha ng tax assessment bill for purposes of business tax, online na rin po yan pag-submit ng inyong audited financial statement. Right. So, ano po, lahat po, 100% of the process from end to end. This was your goal talaga, Ms. Margie, to really use digitalization as the tool upang maging mas maginhawa, mas convenient para sa mga business owners. Yes, and also to promote transparency. That's a good point, no? Because if everything is online, there is actually accountability, you can see the processes, wala yung sinasabi nating mga under the table na dati nang nagiging plague ng mga LGU, no? Opo. That's an amazing initiative, Ms. Margie. Nabalitaan pa namin na may pinirmahan si Mayor Joy Belmonte na QC Nano Enterprises Registration Ordinance. Ma'am, anong pakinabang nito sa mga Q citizens? Well, kasi po, nakita po namin nung nagkaroon ng rice price ceiling na maraming mga negosyante sa Quezon City na sa barangay lang nagre-rehistro. Oo. Una, dahil lalo na yung mga sari-sari stores at karinderyas. Right. Dahil ang katwiran po nila, 10,000 lang po ang puhunan namin, minsan 10 to 50,000, tapos ang babayaran naming permit is nasa 5,000. Yan ba yung classification ng nano enterprise, ma'am? Yes. Nano enterprise is may assets or may capital na 50,000. Okay. At may gross sales every year na 250,000, not to exceed 250,000. So naisip po namin na dapat itong mga maliliit, napakaliliit na negosyante na to na nagsiserve sa mga communities, ay dapat malagay po natin sila sa formal economy. Absolutely. Oo, para po makita rin kung sakali po, halimbawa, na ano po sila, na baha po sila, na apektuhan yung pagninegosyo nila, ay madali po namin silang matrace kung nakarehistro po sila sa amin. In fact, they would be considered the most vulnerable business sector, di ba? Opo, tama po. And alam niyo po, itong mga nano businesses na to, yan po yung mga ang gusto lang is
kumita ng sapat para matustusan ang Correct. pang-araw-araw na Correct. pangangailangan ng kanilang pamilya. And alam niyo po, sa mga sa pag mag-a-apply ka ng loan, ang hinahanap po ay yung permit na galing sa city. Tama. So dapat po, para po mas magkaroon po sila ng access sa capital assistance, kailangan ang permit nila ay nanggagaling sa city. Rehistrado Opo, at rehistrado po maayos. sila. At Tama. maging ano po, again, from informal economy to the formal economy. And at the same time po, ay ano po yung ownership pa na, ay legitimate Yes. business na ako sa Yes. Quezon City, may permit ako galing Malaking kay Mayor. psychological ano yan Oo, di ba? yung psychological It inspires effect. them, Yes. it inspires others, di ba? Opo. Na parang nilagay mo yung business permit mo dun sa may ano mo, di ba? Oo. May ano yan may psychological kung effect. may magreklamo man na kapitbahay mo, oops, teka lang, may permit Rehistrado ako. Rehistrado ako. Hindi ako fly-by-night, Hindi ako house-show. fly-by-night. Correct, correct. So, ang ginawa po namin para mabawasan po yung kanilang babayaran sa city at hindi makauka pa dun sa kanilang kapital, napakaliit na kapital, ay Correct. winave po namin ang kanilang business tax. Oh, at so it's saka- waived, fully waived. Opo. Meron na Wow. pong maliit na administrative fee na babayaran, which is 500 pesos. And this is the sector to waive such charges for, Yes, no? oo. To encourage them to, again, take advantage of the benefits. Yes. And to be, again, as you mentioned, part of the Formal economy. Imbis Opo. na, hindi na sila backyard, again, we call it fly-by-night, which they are not. They are true drivers of even their community economies, no? Kaya karapat-dapat lang na mabigyan sila ng mga permit. Yes. At saka po, maraming programa po kasi ang ang lungsod for sustainability. Yes. Meron po kaming makuha sa tingi program. Kung rehistrado po sila sa business permits, mas madali po silang makakasali dun sa mga programa to Correct. capacitate businesses ng iba't ibang departamento ng lungsod. Hindi lang po BPLD, nandiyan ang SBCDPO, andyan yung pangkabuhayang QC namin, mas Galing. madali po silang makapag-apply, mapaprioritize po sila. Tsaka yun nga po, yung sa climate change, sa climate adaptability. So, sila po yung mga mauuna sa listahan ng mga benepisyaryo. Well, in a way, in a manner of speaking, because they are contributors to the economy, they Yes. also deserve to get the benefits Yes, they of the deserve. city. Yes. At magandang umaga, Mayor Joy Belmonte. Alam naman natin na isa sa inyong mga slogan ay kasama ka sa pag-unlad. So mukhang this is really not just sloganeering, no? This is really being felt by these MSMEs and even the nano enterprises. Yes. Para naman sa mga medium at large enterprises, ano po itong nababalita na may mga incentives raw sila? May bago hubang round of incentives? Opo, kapapasalan po ng City Council at sa kasalukuyan po ay binubuo namin yung implementing rules and regulations. Ito po yung revised Quezon City Incentive Codes of Okay. 2024. Ito po is yung nagbibigay naman ng mga tax exemptions. Para nabasa ko yan sa balita, ma'am. Opo, tax exemption sa mga medium to large enterprises na magninegosyo sa Quezon City, whether you are a new business or you are an existing business in Quezon City na mag-e-expand, magladagdag ng branches, o kaya naman po lilipat ka sa Quezon City from another city, yan. O kaya po magdodonate ka ng Nagmamigrate assets mo. ka. Nagmamigrate ka. Okay. O kaya nagdodonate ka ng assets mo sa Quezon City kasi hindi magpapalit ka, wala kang pagdidisposan. So, iyan po ay binibigyan ng insentibo nitong ordinansa na to. And ang ano po is exemption to Okay. business tax payments. That's amazing. To business tax assessments. Just for clarification, Ma'am Margie, what is the definition, what is the actual definition of a medium and a large enterprise? So for medium enterprise, yung pong alam ko po hindi lalagpas sa 200 ang iyong Okay. empleyado. For large, lagpas sa 200. Lagpas sa 200. Lagpas sa 200. So yun yung classification. In terms of assets, medyo hindi ako familiar. Pero Right. pagdating po sa number of employees, yun po. Pag medium ka, hindi lalagpas sa 200. Pagka large ka, lagpas sa 200 employees. But what a brilliant job you're doing over there in Quezon City. Kaya naman parang nagiging tinatawag na kayong best practice in terms of business friendliness. How do you react to such awards, ma'am, or accolades? I'm sure you get it also in your community. It's a small community na parang sinasabi na, uy, ano bang ginagawa niyo dyan sa Quezon City? Why are you so business friendly in Quezon City, and how can we adopt it? How would you react? How do you react, ma'am, when you hear such well-deserved accolades? Well, it inspires us to be better. Tama naman. It inspires us to be better. We're not saying we're the best
Absolutely. Pagdating sa ease of doing business, we're not Although claiming that. others are, although a lot of award-winning bodies would be contrary to that opinion, Ma'am Margie, they are saying that QC is indeed the best. But please go on. Yeah, but alam niyo po, 'di ba, yung nga po sinasabi nila na ang number one kalaban mo is yourself. Yes. So dapat if you've been recognized, it should inspire you to elevate, I agree with that. to elevate and raise the bar even more. At siguro Diba? hindi lang pang BPLD or LGU yan. Siguro that can also be taken as good personal advice Yes. sa lahat ng ating mga manunood. No? Yes. So, maraming salamat po kay Ma'am Margie Mejia, who has really shown us what a good business processing and licensing department of a city can do. As Ms. Margie said, when the executive and the legislative branches of the city work hand in hand and implement projects and programs that are truly for the growth of the city.